Sa bawat lungsod na dinadagsa ng mga turista, may isang gusaling tahimik na nagtatago ng lihim. Mga kwentong hindi isinulat sa mga libro at hindi ikinukwento ng mga tour guide. Sa malamig at maulap na kabundukan ng Baguio City, nakatayo ang isang marangyang hotel na kilala sa ganda, kasaysayan at mga bulong-bulungan. Ito ang The Manor Hotel sa Camp Janhay. Sa unang tingin, isa lamang itong elegante at payapang pahingahan. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag humina ang ilaw at kumapal ang hamog, may mga kwentong bumabangon. Mga kwentong hindi basta-basta maipaliwanag. Marami ng bisita at empleyado ang nagulat ng mga yabag ng paa sa mahabang pasilyo ng hotel. Malinaw, mabagal at tila may sinusundan. Ang nakapagtataka, kahit silipin ang hallway, wala namang tao. May mga pagkakataong ang mga yabag ay humihinto sa tapat ng isang kwarto. Kasunod ang marahang pagkatok. Ngunit pag binuksan ng pinto, hangin lamang ang sasalubong. Isang maintenance staff ang nagsalaysay na habang nag-iikot siya bandang 2:00 ng madaling araw, narinig niya ang mabibigat na hakbang na tila nakabota, gaya ng sa isang sundalo. Nang sundan niya ang tunog, bigla itong naglaho sa isang sulok na wala namang pintuan. Isa sa pinakakilalang kababalaghan sa Manor Hotel ay ang babaeng nakaputing bestida na di umano nagpapakita sa mga hagdan at lumang bahagi ng gusali. Inilalarawan siyang tahimik, nakayuko at tila may hinahanap. May isang guest ang nagkwento na nakita niya ang babae sa salamin habang siya'y nag-aayos. Akala niya isang staff lamang sa hotel. Ngunit nang humarap siya upang kausapin ito, wala na ang refleksyon. Siya na lamang ang nasa salamin. Ayon sa mga matatagal ng kwento, maaaring konektado ang aparisyon sa mga panahong ginagamit ang lugar bilang pahingahan ng mga sundalo noong digmaan, mga kaluluwang hindi raw nakauwi. Sa gabi, lalo na kapag tahimik ang paligid, may mga bisitang nakarinig ng mahihinang tawanan ng mga bata mula sa hardin at lawn ng hotel. Ang tunog ay masaya sa simula, ngunit habang tumatagal, nagiging kakaiba, parang echo na walang pinanggagalingan. Isang mag-asawa ang nagkwento na habang sila'y naglalakad sa labas, may nakita silang mga aninong tila naglalaro sa gilid ng ilaw ng poste. Nang lapitan nila ito, biglang naglaho ang mga anino at bumagsak ang temperatura ng paligid. Maraming bisita ang nakaranas ng biglaang paglamig ng hangin sa ilang bahagi ng hotel, kahit naka-on ang heater nito. Kasabay nito ang pakiramdam na parang may nakatingin o nakatayo sa iyong likuran. May isang babaeng turista ang nagsabi na habang siya'y natutulog, nagising siya dahil sa pakiramdam niya may umupo sa gilid ng kanyang kama. Lumubog ang kutsyon. Naramdaman niya ang bigat, ngunit nang siya'y dumilat, walang kahit na sino. Bukod sa yabag, may mga ulat din ng pagkalabog ng mga gamit, pagbukasara ng gripo at paggalaw ng kortina sa mga kwartong matagal nang walang naka-check-in. Isang housekeeping staff ang tumangging linisin ang isang partikular na silid matapos niyang marinig ang bulong na tumatawag sa kanyang pangalan, kahit siya lamang ang tao sa loob. At ang isa sa pinakapangkaraniwang sinasabi ng mga nakaranas ng kababalaghan sa Manor Hotel, ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa, kahit malinaw na ikaw lamang ang nasa silid. May mga pagkakataong ang telepono ay biglang tutunog, ngunit kapag sinagot, static lamang ang maririnig. Minsan naman, ang ilaw
ay kusa na lamang nag-on at nag-off. Ang Manor Hotel ay patunay na ang isang lugar ay maaaring maging maganda at nakakatakot sa parehong panahon. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta nawawala. Ito'y naiiwan sa mga pader, sa sahig at sa hangin na patuloy nating nilalanghap. Maaaring ang mga kababalaghang ito ay bunga lamang ng imahinasyon, pagod o malamig na klima. Ngunit para sa mga nakaranas nito mismo, iisa ang kanilang sinasabi. May mga lugar na may alaala at may mga alaalang ayaw kalimutan ang mga buhay. Kaya kung ikaw ay magpapahinga sa isang hotel na may mahabang kasaysayan, tandaan, hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan at hindi lahat ng panauhin ay buhay pa.